salat sa yaman ang dalagang si Lily. Pero kahit ganoon pa man, kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon. Salat man sa pera, pero punong-puno naman siya ng pagmamahal galing sa kanyang ama at ina. Ngunit ang saya at kulay ng kanilang simpleng buhay ay biglang nawala ng aksidenteng mahulog ang kanyang ama mula sa ikatlong palapag ng building na tinatrabaho pa nito bilang isang construction worker. Dahil doon ay labis-labis ang lungkot ng kanyang ina. Hindi na kumakain at nawalan na ng gana sa lahat ng bagay. Ang lagi naman itong sinasabi kapag pinapakain ni Lily ay gusto na daw nitong mamatay para magkita na silang muli ng namayapan niyang asawa. At 5 buwan nga matapos mamatay ng ama ang dalaga, ay sumunod na dito ang kanyang ina. Walang kamag-anak na nagpunta at tanging ang tiyahin lamang niya ang nakiramay. Dahil doon nahinto saglit sa pag-aaral si Lily, dahil isinama na siya ng tiyahin sa syudad kung saan sila naninirahan at kung saan siya muling mag-aaral. Hindi naging madali ang buhay ni Lily sa poder ng kanyang tiyahin. Dahil kung hindi laging galit, minamaltrato naman siya nito. Ganoon na rin ang asawa ng tiyahin na minsan nahuhuli niya pang sinisilipan siya. Hindi na siya nagsumbong pa sa tiyahin dahil natatakot siyang mapalayas ng wala sa oras. Paano ang pag-aaral niya? Saan siya titira? Hanggang isang gabi, kakatapos lamang maligo ni Lily noon nang biglang binuksan ng asawa ng kanyang tiyahin ng kortina ng kanyang silid. Mabuti lamang at nakapagbihis na siya. Ano pong ginagawa mo dito, Tio? Nanginginig ang tanong sa lalaki. Wala. Kala ko kasi walang tao eh. Nakapagsaing ka na ba? Opo. Nandiyan na po ba si Tia? Nasa lamay pa. Mamaya pang 11:00 ang dating nun kaya tayo lang dalawa dito. May ulam na ba? Wala po, Tio. O sige, ako na ang bibili sa tindahan. Hintayin mo na lang ako dito. Ramdam ni Lily ang malagkit na titig sa kanya ng Tio, kaya sa walang ano-ano, agad niyang kinuha ang sling bag at umalis sa bahay. Sa may likuran siya dumaan dahil alam niyang posible siya makita nito kapag nagkamali siya ng daan. Kahit nanginginig ay nagawa niya pa rin kunin ang cellphone niya at tinawagan ng kaibigan si Marie. Nakailang rings pa bago nito sinagot ang linya. Hoy Lily! Napatawag ka? Nasaan ka? Sa house as usual. Why? Diba ilang beses mo na rin ako tinatanong kung gusto kong mag-bar? I'm in. Sunduin mo ko. What? As in, now na? Biglaan naman yata yan, girl. Basta sunduin mo ko. Wag sa bahay Ite-text ko sa yung address. Bilisan mo. Sabay patay sa linya. Mas binilisan pa nga ni Lily ang bawat hakbang hanggang sa makakita siya ng lugar na mapagtataguan. Si Marie ang kaisa-isahang kaibigan niya sa paaralang pinapasukan. Mabait ito at mayaman. Sila lamang ang nagkakasundo pagdating sa mga bagay-bagay, kaya maituturing na nilang sandalan ang isa't isa. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay dumating na nga ito, dala ang sarili nitong kotse. Sumakay agad si Lily at pag-alis ng kotse, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Hoy, for real girl? Magbabar ka ng ganyan na suot? Isa pa, look at you. Kakaligo mo lang ba? At hindi ka nakapagsuklay? Wala na akong time mag-explain. Basta, gusto kong maglasing ngayong gabi para makalimot sa traumang nasa utak ko. Trauma? Wala ka malambang balak mag-share ng issue mo sa akin? Tsaka na Marie, complicated pa. Pero mas complicated ang suot mo.
Daan muna tayo ng bahay at may maganda akong ipapasuot sa'yo. Hindi na umagal pa si Lily dahil kahit na sa biyahe ay ramdam niya pa rin ang tensyon kanina. Wala siyang pakialam kung pinaghahanap na siya ngayon ng tito niya at pagalitan siya ng tiyahin. Bastang importante nakaalis siya agad. Pagdating sa bahay ni Marie ay pinasuot siya nito ng isang backless red dress na hulmang-hulma ang kanyang katawan. Pinagsuot din siya nito ng heels na may ternong kulay sa damit niya at lipstick na pula. Hindi na siya tumanggi pa dahil nagagandahan naman siya sa itsura niya ng gabing iyon. Unang beses niya palang kasi mabihisa ng maayos. Gumayak na sila at nagtungo sa bar. Sa labas pa lang ay rinig na ni Lily ang tugtog. Hindi naman ganoon kadaming tao pero naiilang pa rin siya. Marahil ay hindi siya sanay sa itsura niya ngayon, idagdag pa ang 4 inches sa heels na hindi niya halos madala ng maayos. Sure ka bang magpapakalunod ka sa alak ngayon, girl? Tanong pa ni Marie sa kanya. Oo, kaya go na. Agaran niya sagot. Nag-order na nga ng may inom si Marie at dahil hindi sanay uminom ni Lily, ay 2 bote pa lamang ng alak ay barag na ito. Nawala saglit ang hiyang nadarama ng dalaga at nagsimula na itong magsayaw sa sentro na maski ang kaibigan ay gulat na gulat din sa nakikita. Girl, ano ba? They're all looking at you na. Babe ka nga dyan. Pagpipigil pa ni Marie sa kanya. Shh! I'm here to have fun nga, di ba? Tsaka, nasabi ko na sa'yo na gusto kong makalimot sa trauma si isipan ko. Kaya, hayaan mo muna ako. Saan nito sa lasing na boses? Ngunit ang hindi alam ng dalaga na kanina pa may nakamasid sa kanyang gwapong binata sa loob din mismo ng bar. At nang makita nitong umalis muna ang kaibigan ni Lily, ay tsaka na siya lumapit at nagsimulang magpakilala. Hi, gorgeous. Okay lang bang sabayan kita magsayaw? Panimula nito. Sure, handsome. I'm Luke Del Mundo, by the way. And you are? Lily. Sa akin ka lang, Lily Gaya. Hirit pa ng dalaga na siyang ikinangiti ni Luke. Really? Gusto mo bang malaman kung paano mo ako mapapaligaya? Tila nakuha naman agad ng dalaga ang ibig na iparating nito, kaya siya na mismo ang humawak sa kamay ni Luke na para bang maibang ipahiwatig. Nang gabing ngang iyon ay tila hindi na si Lily ang kumokontrol sa katawan niya, bagay na labis sa pinagsisihan naman ni Marie, dahil maski ito ay walang ideya na ganoon pala malasing ang kaibigan. Hoy! Hoy! Saan mo dadalhin ang Pigil sana ni Marie sa dalawa na makita niya itong paakyat na sa taas kung saan may mga nakalaang room for guest. Ngunit hindi niya nga natuloy ang sasabihin nang malamang si Luke Del Mundo ang kasama ni Lily. Kita niya rin ang pagiti ng kaibigan sa kanya, kaya nakagat na lamang niya ang kanyang lapi sa lapis na pagsisisi. Pumasok na si Lily at Luke sa isang silid at doon hinayaan lamang ng dalaga na pagpiestahan at lamutakin ng binata ang kanyang katawan. At di nagtagal, may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Bagsak naman agad ang dalaga habang si Luke ay tahimik lang na pinagmamastan ang kabuuan ni Lily, tsaka kinumutan bago umalis. Kinabukasan ay nagising naman si Lily dahil sa paulit-ulit at magkakasunod na hampas sa kanya ni Marie. Parang mabibiyak ang kanyang ulo sa sobrang sakit at bahagya pa siyang nagulat nang makitang na sa isang di pamilyar siyang silid. Wala siyang maalala kung ano ang nangyari. At akman na sanang tatayo na mapagtanto niyang kumot na lamang ang tanging nakatakip
sa buo niyang katawan. Oh, at ngayon ang laki-laki ng mga mata mo dyan. For sure wala kang maalala sa nangyari, no? Taas kilay na wika sa kanya ni Marie. May nangyari? Ano nangyari? Halos hindi niya na maibuka ang bibig sa kabang nadarama. Bukod kasi doon sobrang sakit ng katawan niya. At hindi lang yun, pati na rin ang maselang bahagi ng katawan niya sa ibabang parte na may bahid pa ng dugo sa higaan. Doon niya pala napagtanto na nagalaw siya at pinagsamantalahan. Marie, may gumalaw pa sa akin? Malamang, girl! Kagabi pa kita pinipigilan, pero ayaw mo magpaawat. Kusa ka lang naman sumama sa isang lalaking nandito rin sa bar kagabi. At pagkatapos na makuha ang gusto niya sa'yo, ayun, umalis at iniwan ka dito mag-isa. Buti na lang at loyal friend mo ko. Kung hindi, iniwan na kita dito. Ano? Hindi pwede. Hindi pwede? Nangyari na nga eh. Alam mo, nagsisisi ako na dinala kita dito. Hindi ko alam na napaka-wild mong malasing, girl. Marie, tulungan mo ko. Hindi pwede. Hindi pwede to. Paano ng pag-aaral ko? Ano na lang ang magiging reaction ni Tia? Baka palayasin ako noon. Don't worry. Kilala ko naman ang lalaking yon. I mean, hindi kami close pero kilalang tao siya. Kaya kung ano man ang maging resulta niyan, kailangan niyang managot. Witness ako kung itinake ka niya. For now, mag-ayos ka na at magpihis dahil ihahatid na kita sa inyo. Pagkarinig noon ay mas lalong kinabahan si Lily. Alam niya kasi na nag-uusok na ang tenga at ilong ng tiyahin niya sa galit. Kumain na muna sila bago pumunta sa bahay ni Marie dahil nandoon ang pamalita damit ni Lily. Pagkatapos ay hinatid na agad ni Marie ang kaibigan sa kanila. Hindi naman sila nagkamali dahil sermon agad ang sumalubong sa dalaga. Ngunit hindi naman nagtagal yon dahil si Marina mismo ang naghanap ng paraan para hindi gaanong mapagalitan ang kaibigan. Dumaan ang ilang araw ay hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang nangyari sa bar. Hanggang ngayon ay pinipilit niya pa rin alalahanin kung ano nga pa ang nangyari at sino ang lalaking nakasiping niya. Ngunit kahit ano subok niya ay walang memoryang nanunumbalik. Hanggang lumipas nga ang isang buwan ay patuloy pa rin ang buhay ni Lily. Mas nakadama naman siya ng saya dahil nakahanap na nga ang tiyuhin niya ng trabaho sa medyo malayong bayan at sila na lamang ng tiya niya ang nasa bahay. Lily? Lily! Natigilan naman ang dalaga sa pagtutupi ng mga damit dahil sa lakas sa pagtawag sa kanya ng kanyang tiyahin. Nagmamadali naman siya lumapit dito. Mahirap na at mukhang galit pa ang tono nito. Bakit po, tiya? Mahinahon niyang tanong. Ano na naman bang ginagawa mo sa kwarto mo, ha? Natutulog ka na naman ba? Huwag ka magpakasenyora dito. Pinapakain kita. Kinupkup kita kaya magtrabaho ka. Lahat ng trabaho dito sa bahay gawin mo. Galit na sermon ng tiyahin niya. Ano pang tinutunganga mo dyan? Mag-ayos ka, maglaba ka at ako ay aalis na. Kapag ako't nakauwi na makalat at wala kang ginagawa dito sa bahay, palalayasin kita. Naiintindihan mo? Sigaw nitong muli sa kanya. Hindi naman sumagot si Lily at yumuko lang habang nakapikit ang dalawang mata. Masama ang pakinamdam niya pero pinipilit niyang tumayo at magtrabaho dahil kung hindi ay tiyak palalayasin siya nito. Wala pa naman siyang ibang mapupuntahan dahil nahihiya na siya kay Marie dahil sa nagawa niya sa bar noong nakaraang buwan. Lily, nakikinig ka ba? Singhal pa nitong muli na siya nagpabalik sa kanyang ulirat. Opo, tiya. Gagawin ko po ang lahat ng inuutos niyo sa akin. Dali-dali niyang kinuha ang mga maduming damit na nakalagay sa laundry basket. At kahit hindi pa siya tapos sa pagtutupi ay wala siyang nagawa kundi ang ipagpaliban muna yon.
Habang isinasalang niya ang labay sa washing machine, ay bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Nasapo niya naman agad ang kanyang ulo dahil doon. Pansin niya rin na nitong mga nakaraang araw ay parang ang lakas ng kanyang pang-amoy. Nawawalan rin siya minsan ng ganang kumain. Mangyari nga ay kahit kaunting kanin na nga lang ang kinakain niya ay hindi niya pa magawang ubusin. Hanggang isang araw nga, papasok na siya sa kusina noon para sana uminom ng tubig na bigla niyang maamoy ang sibuyas na binabalatan ng kanyang tiyahin. Doon mabilis na nag-react ang kanyang sikmura at dali-daling tumakbo papunta sa banyo dahil nasusuka siya. Sinundan naman siya agad ng tiyahin. "Anong arte yan, Lily? Bakit ka nagsusuka?" Agad nitong tanong sa dalaga. Hindi ko po alam, tiya." Utal-utal niya naman tugon. Ngunit ganoon na nga ang gulat niya na bigla siyang hilahin ng tiyahin at hawakan na mahigpit sa kanyang braso. "Tiya, nasasaktan po ako." Naiiyak niya ng wika dito. "Sabihin mo nga sa akin, Lily. Buntis ka ba? Kumikerengkeng ka na ba? 19 ka pa lang kaya wag mo sabihing buntis ka." Na mga sandaling yun ay parang naging tuod si Lily sa kinatatayuan para ding umurong ang kanyang dila. Sa isip niya paano nga kung buntis siya? Anong mangyayari sa kanya? Sa magiging anak niya? Doon mas lalo siyang napaiyak. "Hindi ka makasagot. So, buntis ka nga!" Sigaw pang muli ng kanyang tiyahin. Sa oras ding yon ay umalis ito para ibili ang dalaga ng pregnancy test. Sobra ang kabang nadarama niya dahil pakiramdam niya na buntis nga siya. Kahit pa sabihing isang beses lang nangyari yon, ay hindi pa rin niya makipagkakaila na napasok ang kanyang kuweba. Ilang oras pa ang lumipas ay nakauwi na nga ang tiyahin. Bit-bit ang 3 pregnancy test kit na medyo isinumpat pa sa dalaga ang presyo ng isa nun. Sinubukan naman agad yon ni Lily at kahit nasa loob siya ng banyo ay patuloy pa ring nagbabagsakan ang kanyang pawis. Abot-abot hanggang kabilang kanto ang kanyang kaba. Nang matapos naman ay dali-daling kinuha ng tiyahin ang 3 kit at naghintay muna ng ilang minuto para sa resulta. "Lily! Lily!" Agad nitong sigaw. Paglapit naman ni Lily, dito'y isang malakas na sampal agad ang natanggap niya sabay pakita sa 3 kit na parehas may 2 guhit. Ibig sabihin lamang nun, buntis nga siya. "Walang hiya ka talagang bata ka! Malandi ka! Pinag-aral kita pero ito lang igaganti mo sa akin!" Halos kalbuhin na si Lily ng tiyahin sa klase ng pagsabunit ito sa kanya. Hindi pa ito nakontento at hinila pa nito ang dalaga palabas ng bahay. "Tiya, tama na po! Tama na! Nasasaktan po ako!" Pagmamakaawa ng dalaga dito. Pero mas lalo lang humigpit ang pagsabunot nito. "Lumayas ka dito! Hanapin mo ang lalaking nakabuntis sa'yo! Tignan ko lang kung mabubuhay ka ng lalaking yon! Tignan ko lang kung mapapakain ka niya ng masarap!" "Tiya, wala po akong ibang mapupuntahan. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong palayasin." Halos paluhod niya ng pakiusap dito. "Umalis ka sa pamamahay ko! Malas ka sa buhay! Layas!" Patuloy pa rin itong sigaw habang isa-isang tinatapon ang mga damit ng dalaga sa labas. Ang lahat ng kapitbahay nila doon ay nagsilabasan at rinig na rinig ang mga bulungan. Sa tansya niya hati ang panig ng mga ito. May ibang naaawa sa kanya, may iba namang hindi. Wala siyang nagawa kundi ang pulutin isa-isa ang mga damit na nagkalat at ilagay sa isang maliit na eco bag. Kung saan man siya pupunta ngayon ay hindi niya alam. Wala siyang ibang kamag-anak na malalapitan.
Palakad-lakad naman ang dalaga habang lumilipad ang kanyang isip. Ilang sandali pa ay nakaramdam naman siya ng gutom kaya huminto muna siya sa may karinderya. Mabuti na lamang at hindi niya muna naibili ng Type B uniform ang pera niya dahil may magagamit siya ngayon. Umorder lamang siya ng isang kanin at nanghingin na lang din ng libreng sabaw ng baka. Kailangan niya magtipid lalo na at yun lamang ang pera niya. Maya-maya pa napadpad ang paningin niya sa maliit na screen ng TV na nakadikit sa dingding ng karinderya. Congratulations, Mr. Del Mundo! Isang panibagong business na naman ang nabuksan niyo sa taon na ito. Sabi ng reporter nang nasa TV. Napako ang paningin niya sa lalaking nasa TV. Pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi lamang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Ngunit ganoon na nga lang ang panlalaki na mga mata niya nang biglang bumabalik sa memorya niya ang nangyari sa bar. Diyos ko! Tutup niya sa kanyang pipig. Bigla niya ring naalala ang sinabi ng kaibigan si Marie na kilalang tao daw ang lalaking nakatabi niya sa kama. Marahil ay ito na nga yun. Mrs. Del Mundo, ngayong matanda na kayo, anong gusto nyo o kahilingan nyo sa kaisa-isa nyong uniko iho na si Luke ngayong taon na ito? Kita niyang tanong ng reporter sa may katandaang babae. Well, I'm sure alam naman na to ng anak ko. I want a grandchild. Sana mapadali ang pagkakaroon ko ng apo kay Luke sa kasintahan niyang si Sylvia. I'm really praying for that blessing. Sagot naman nito. Soon, I will fulfill your wish, Mom. Sagot naman ni Luke at tinitigan na rin ang katabi nitong magandang babae na kung hindi nagkakamali, si Sylvia ay siyang kasintahan ng binata. Putok na putok ang balita na isang granding engagement party na ang kasunod nito. Totoo ba, Mr. Luke Del Mundo? Yeah, hindi ko na patatagalin pa. Pakakasalan ko na ang pangalawang babaeng mahal na mahal ko. So, kailan ang engagement? Next week. Tipid na sagot nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang kinaroroonan. Hindi lamang pala kasintahan ni Luke ang kasama niyang babae sa interview, kundi fiancé na niya. Agad niyang nasapo ang sariling ulo at naipikit ang mga mata. Bakit yata pa? Napakamalas naman ang buhay ko, Lord. Nasabi na lamang niya. Nang matapos naman siyang kumain ay umalis na agad siya doon at agad tinawagan ng kaibigan si Marie. Inaamin niyang nahihiya pa rin siya sa kaibigan pero wala siyang ibang malalapitan kundi ito lang. Marie, panimula niya. Oh girl, napatawag ka. Nandito ako sa mall ngayon. Bumili na lang ako ng Type B uniform dahil baka maubusan na naman ako bukas sa school. Ikaw ba? Wala. I mean, hindi na muna ako papasok ng school. Ha? Teka, bakit? May problema ba? Marie, pwede mo ba akong tulungan? Oh my gosh! Sa tono mo pa lang parang you're really in trouble, ha? Wait, nasaan ka ba? At susunduin na kita. Babayaran ko na lang muna tong uniform at pupunta na ako dyan. Nakahinga naman ng malalim si Lily na mga sandaling yon. Ilang minuto pa dumating naman si Marie at nagpunta lang sila sa isang coffee shop para doon makapag-usap. Sinabi ng dalaga ang lahat sa kaibigan, pati na ang pagpapalaya sa kanya ng tiyahin. Oh, that's very terrible, girl. Sorry kung may work na lang sana ako ngayon ay walang problema. Kaso nahihiya din ako kina mom at dad na patirahin ka sa bahay. Especially now na you're pregnant. Ang maitutulong ko lang sa'yo now ay ang advices ko. Tsaka of course, bibigyan din kita ng pera for my allowance. After all, may kasalanan din ako kung bakit ka nagkakaganito ngayon. That's all I can do for now, Lily. I'm really sorry. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan, no? Ang totoo niyan, nahihiya pa nga ako sa'yo dahil sa nangyari sa bar.
pero wala na talaga akong choice. Pero don't worry, iba ang tulong na hinihingi ko. Iba? What do you mean? Nakita ko ang lalaki na kasiping ko sa bar sa TV kanina. Oh, si Luke Del Mundo? Of course girl, kilalang businessman yun. Diba sabi mo, tutulungan mo ako makausap siya kapag nagpunga ang gabing yon. Ito na ang chance ko, Marie. I need your help. Pupuntahan ko siya ngayon. Yeah, pero girl, may fiancé siya. Wala na akong pakialam. Wala akong pakialam kung ikasal man sila. Basta kailangan niyang sustentuhan ng anak ko at ang pagbubuntis ko. Hindi naman ako makikisawsaw sa love life niya eh. Sustento lang ang gusto ko para mabuhay kami ng baby ko. Tila nakadama naman ng awa si Marie kaya tumango na agad ito. Pagkatapos sila sa coffee shop ay nagtungo agad sila sa address ng mga Del Mundo. Gusto pa sana ni Lily na umalis na ang kaibigan pero si Marie na mismo ang nagsabi na maghihintay siya sa labas kaya wala na rin itong nagawa. Pinapasok agad si Lily ng guard nang malaman nitong may pake siya sa mga Del Mundo. Dooy unang nakakita sa kanya ang ina ni Luke na nakita niya ni sa TV kasama ang fiancé ng binata. Hello? Who are you? Lapit agad nito sa kanya. Magandang hapon po, ma'am. May pake lang po sana ako kay Mr. Luke Del Mundo. Ang anak ninyo? What about Luke? Kilala ka ba niya? Tanong na rin na fiancé nitong si Sylvia. Hindi po ako sure, pero baka mamukhaan niya po ako. Really? Sino ka ba? At bakit basta-basta ka nalang pinapasok ng guard? Do you even know who are you talking to? That's enough, Iha. Ako na ang kakausap sa kanya. Tawagin mo na lang si Luke sa loob, please, para makaalis sa din ito. Utos nito na agad ring sinunod ni Sylvia. So, Iha, ano pa kay mo sa anak ko? Ma'am, ang anak niyo pong ama na dinadala ko ngayon. Hirap na hirap pang wika ni Lily. What? Iha, this is not a good joke. Ikakasal ng anak ko sa girlfriend niya. Hindi rin po ako nagbibiro, ma'am. Kahit ipa-DNA po ninyo ang baby ko. Nagsasabi po ako ng totoo. Wala na po Wika niya na hindi na natuloy dahil tuluyan nang nandilim ang kanyang paligid. Mabuti na lamang at sakto lang ang dating ni Luke at agaran niyang nasalo ang dalaga. Nang titigan niya ang mukha nito, doon na tila nanumbalik ang mga alaala niya sa bar at kung hindi siya nagkakamali, ay ito yung babaeng na ikama niya. Oh Jesus! Ipasok mo na siya sa kotse anak at isusugod natin siya sa ospital. Kanina pa siya namumutla. Utos ng Donya. Agaran namang sinunod ni Luke ang ina tsaka inayos na ang sasakyan. Pero bago makaalis ay hinawakan muna ni Sylvia ang kanyang braso. Make sure na hindi totoo ang naninig ko kanina mula sa bibig ng babaeng yan. Kundi I'll cut off the party next week. Ngunit imbis sa tumugon ay wala lamang ekspresyon ang mukha ni Luke tsaka sumakay na sa kotse at kumayak. Sa ospital naman ay doon na nga nakumpirma na totoong buntis ang dalaga. Hindi naman tumanggi si Luke nang tanungin siya ng ina kung may nangyari ba sa kanila ni Lily dahil aware siya ng gabing yon at hindi man niya aminin, attracted siya dito. How can you do this to me, Luke? We're getting married next month! Mangiyak-ngiyak na usal ni Sylvia. Pwede bang mamaya na muna tayo mag-usap? Ang dami ko nang iniisip. Plastic ka! Hindi pala totoo ang lahat ng sinabi mo sa interview. Now I'm breaking up with you. Walang engagement party at walang kasala magaganap. At etong singsing, isaksak mo sa baga mo. Magsama kayo! Galit nitong wika sabay alis. Hindi na hinabol pa ni Luke ang fiancé. Dahil totoo naman talagang palabas lang at walang halong katotohanan ang lahat ng sinabi niya sa interview.
Ang totoo, unang nagloko si Sylvia sa relasyon nila at ito din mismo ang nakipagbalikan. Akala niya muli pang maibabalik ang tiwala at pagmamahal niya dito, pero hindi na pala. At ang singsing ay aksidente lamang nakita ni Sylvia na hawak niya at akala nito ay magpropose na siya. Hindi pa man din siya nakakapagpaliwanag ay ipinagkalat na nito na sila ay engaged na. Sa kabilang banda naman, nagmulat si Lily at nalamang na sa ospital siya. Ang unang mukhang kanyang nasilayan ay ang mukha ng ina ni Luke. "Kamusta ka na? Maayos sa pampakiramdam mo? Mabuti na lang at hindi na pano ang sangkol sa sinapupunan mo. Pero gusto ko lang sanang malaman kung totoo nga pa ang anak kung si Luke ang ama niyang dinadala mo." Gustong sabihin ni Lily na wala naman siyang ibang lalaking pinagbigyan ng sarili niya kundi si Luke lamang, pero tanging pagtangulang ang kanyang naitugon. Sakto naman bumukas ang pinto at pumasok doon ang binata. "Oh God, son! Where's Sylvia?" She left. Nakipaghiwalay na rin siya sa akin, ma'am. "Oh no! Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lalo pa at na-air na ang interview mo hours ago." Wait, I'll call my connections at ipapabura kong interview mo sa lalong madaling panahon. "Dito ka muna at bantayan mo siya." Paalam ng Donya. Tinitigan naman ni Luke si Lily na sobrang seryoso, kaya doon na tila nakaramdam ng guilt ang dalaga. "Sir, sorry po talaga kung ginulo ko ang buhay mo. Hindi ko naman to pinalo kaya hindi niyo po kailangan maghiwalay ng fiancé mo. Ang gusto ko lang naman po ay sana ay sustento lang mula sa iyo dahil wala na po talaga akong maisip na ibang malalapitan." It's okay. Kasalanan ko rin naman dahil nagpadala din ako sa tukso noong gabing yun. Kung sino ang dapat na humingi ng sorry, ay ako dapat yun. Wala ka na sa wisyo nun Tsaka, huwag mo nang problemahin ang problema namin ni Sylvia. May problema na talaga kami kahit hindi ka pa dumarating. Mag-focus ka na lang muna sa health mo at sa health ni baby. Lumipas naman ng ilang araw ay nakalabas na nga si Lily at doon na nga idiniretso ni Luke sa mansyon. Tinawagan na rin ng dalagang kaibigan si Marie upang magpasalamat at sabihin na sa mabuting kalagayan na siya. Mabait ang Donya kaya hindi siya masyadong naiilang dito. Ganoon din naman si Luke at inaalagaan din siya. Ngunit hindi pa rin maiwasan ng dalaga na hindi makaramdam ng guilt, lalo na at kalat na sa lahat ang hiwalayan ni Luke at Sylvia. Dahil sa isang third party na siya mismo ang tinutukoy, kita niya ang pagka-depressed ni Luke kaya na makatsyempo ay kinausap niya ito sa may veranda. "Pwede ba kita makausap, sir?" Cut the sir thing. Baka sir pa rin ang itawag mo sa akin kapag nanganak ka na, ha? Biro niya dito. "Sorry, hindi lang kasi ako sanay." Masanay ka na. Isa pa, hindi naman ako gano'ng katanda, no? I'm just 25. "Mas matanda pa rin po kayo sa akin, sir. 19 pa lang po kasi ako." No wonder. Napaka-baby face mo. I can't imagine marrying a 19-year-old, ha? "Hindi mo naman pa ako kailangan pakasalan, sir I mean, Luke, tulong mo lang talaga ang gusto ko. Kapag naman nakapaghanap na ako ng trabaho, aalis na din po ako dito sa mansyon. Mahirap na at sobrang init pa ng issue." Hayaan mo na yan. Lalamig din yan katagalan. Tsaka, di mo kailangang umalis. Dito ka lang kasama ang magiging anak natin. At papakasalan din kita para apelido ko ang madala ni baby. Hindi alam ni Lily pero para siyang kiniliti sa sinabi ni Luke. Kinikilig siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal nila. Siya, si Luke, ang Donya at si Marie lamang ang nasa loob ng isang silid kasama din ang magkakasal sa kanila. Walang party, walang bisita, dahil pasikreto lamang yon. Noong una gusto lang naman talaga ni Luke na madala ng legal ng kanyang anak ang apelidong Del Mundo.
Pero habang nagtagal ay masaya siyang naging legal na may bahay si Lily. Bukod kasi sa masayahin ay masipag din ito. Masarap din magluto at laging nagpapasaya ang Donya, bagay na mas lalo niyang ikinatuwa. You know what, Iha? Ang sarap mo talaga magluto. Feel ko nga tumataba na ako dahil sa iyo eh. Pero wag ka na masyadong maggagalaw ha? Lalo na ngayon na 7 buwan na ang tiyan mo. Opo, tsaka hindi naman po ako nahihirapan dito. Nakasanayan ko na din po kasi. Mama. Mama ang itawag mo sa akin dahil mag-asawa na kayo ni Luke. Hay, there are some moments talaga na nagpapasalamat ako na nabuntis ka ng anak ko. I mean, I'm not saying na tama ang ginawa niya ha, pero mas mabuti na rin yon dahil nawala na sa landas namin ang malditang Sylvia na yon. Buti na lang talaga. Nagsisi tuloy ako na sinabi ko sa interview na gusto ko ng apo sa kanilang dalawa ni Luke. Mom, wag na po natin pag-usapan sa Sylvia. She's in Australia now at nanahimik na po ang tao. Sabat naman ni Luke. Aba syempre, kailangan niya lang manahimik no. Kailangan niya din mag-move on. Sapat na ang isang beses na niloko kanya. O siya, aalis na muna ako at magkikita kami ng kumare ko sa salon. Lily, Iha, magpahinga ka ha? Ngumiti naman si Lily bilang tugon. Nang akma niya naman sanang ililigpit ang mga pinggan sa mesa, ay doon na tumayo si Luke at pinigilan ang asawa. Hayaan mo na si Manang dyan. Magpahinga ka na. Luke, hindi. Ako na. Naglalaba pa si Manang sa labas. Tsaka, hindi naman tumabigat eh. Ayaw ko talaga na nakahiga lang sa kama maghapon. Hindi ako sanay. Kailangan mo masanay. Baka mapano ka pa. Luke, okay lang tala. Sasagot pa sana si Lily ngunit naputol na yon ng angkin ni Luke ang kanyang lapi. Tila nadala naman si Lily sa masuyong halik na yon kaya tinugon niya na rin ito. Sorry kung ramdam mong tinatago kita sa mga tao. Masyado pa kasing komplikado eh. Even ang mamili ng mga damit ni baby ay hindi ka makapamili dahil bawal ka munang lumabas. I'm so sorry. Naiintindihan ko naman yun. Okay lang, huwag kang mag-alala. Promise, when things got better, proud pa akong i-anunsyo ka sa publiko. Sa ngayon kasi, ayaw kong pagpiestahan ka ng mga tao dahil sa sinabi ni Sylvia na ikaw ang dahilan ng hiwalayan namin. Ayaw kong makarinig ka ng hate comments at ma-stress ka. I hope you understand. Ngumiti naman si Lily at niyakap ang asawa. Sa pagdaan kasi ng ilang buwan nilang pagsasama ay unti-unti na silang nagkapalagayan ng loob. Hanggang dumating na nga ang kabuwanan ni Lily at ang lahat ay natataranta, lalong-lalo na si Luke nang dalhin ng asawa sa delivery room. Pumasok ang Donya pati na rin si Marie, ngunit hindi na sumama pa si Luke sa loob dahil kinakabahan siya. Ngunit bigla namang nawala ang kabang kanyang nadarama at napalitan ng saya nang marinig niya ang iyak ng sanggol. At mas lalo na siyang sumaya nang sa wakas ay mahawakan at makarga niya na ito. Pinuntahan niya din agad ang asawa at paulit-ulit na hinalikan sa labi at noo. Makalipas naman ang 2 buwan ay hindi na nagdalawang isip pa si Luke na ilabas sa publiko ang larawan niya kasama ang kanyang mini-me at ni Lily. At tulad ng inaasahan, samot-saring reaksyon ang naging pagtugon ng mga tao. May ibang natuwa, may ibang hindi naman, pero hindi na nila ininda yon dahil masaya na sila sa buhay nila ngayon. Hindi ako proud sa ginawa ko sa iyo. Pero proud ako na pangasawa ko ang isang masipag at maalagang katulad mo. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Baby Isian. Ganoon din ako, Luke. Mahal na mahal ko din kayong dalawa. Tugon niya naman sa asawa. Hindi man naging madali para kay Lily ang maging isang ina, lalo pa at masyado pa siyang bata.
Pero sa tulong na din ng kanyang asawa ay nakayanan niyang malampasan ang ilang stages ng pagiging isang ina. At ngayon, dahil 1 taon na si baby Isian, ay nagpaplano na ulit ang mag-asawa na magpakasal. But this time, gagawin na nilang grande dahil ika nga ni Luke, deserve lamang yon ng kanyang asawa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!